magandang hapon nga pala sa lahat ng ating mga kabayani dito sa lugar ng Cavite, dyan sa Bacoor, sa Dasma, sa Trece, sa Silang, sa Tagaytay. Ayan, at sa mga hindi ko pa nabanggit, at least salamat sa Panginoon sapagkat alam ko na tayong lahat ay ginagabayan niya at pinagpapala niya sa araw-araw. So, pagpalain po kayo at samahan niyo po ako sa pag-aaral ng salita ng Panginoon. Mabilis lang po ito, maigsi lang naman tong sermon na ito, pero nawa makapagbigay ito ng encouragement sa atin at saka ng lakas ng loob at lalo tigit magdulot ito ng kadalisayan sa ating mga buhay. So naisin natin na paglingkuran at sundin ng Panginoon sa pamagitan ng ating katuwiran. Okay, babasahin ko lang po sa inyo yung ating basehan na mababasa natin sa Joshua or Josue chapter 3 verse 5. Isang verse lang po yan, pero tatry nating banggitin yung kwento behind dyan sa ating babasahin. Okay? Sabi dito sa chapter 3 verse 5 ng Josue, sinabi naman ni Josue sa mga tao, linisin ninyo ang inyong mga sarili sapagkat bukas ay masasaksihan ninyo ang mga himalang gagawin ni Yahweh. Pagpalain or pinagpala na ang salita ng Panginoon sa araw na ito. Samahan niyo po ako sa maiksing panalangin. Panginoon, salamat po ng marami sa inyong kabutihan sa amin. Salamat po sa inyong katapatan, sa inyong biyaya, sa inyong mga mirakulo na ipinapamalas sa bawat pamilya dito sa aming bansa at maging sa ibang bansa na rin. Tulungan niyo po kami, Panginoon, na unawain ang inyong salita sa simpleng pamamaraan at simpleng kwento ng unang tagasunod po ninyo. Hinihiling ko po, Panginoon, na kayo po ang siyang maging daluyan ng aming pagpapala. Kayo po ang panggalingan ng lahat ng aming mga pangangailangan. At tulungan niyo rin po kami na maging daluyan din naman sa iba. Pinupuri ka namin, Panginoon, sa pangalan ni Jesus. Amen. Okay, sa buong mundo, ang bawat isa, especially sa mundong ating ginagalawan sa panahon ngayon at kahit na noong una pa man, sa unang paglikha ng Panginoon, ang lahat sa atin ay nangangailangan ng mirakulo or sa Tagalog, himala. Sapagkat ang himala or mga mirakulo ng Diyos ay way niya yan. Ito yung way niya para ipakita yung kanyang matinding pagmamahal, okay? Yung kanyang kapangyarihan, yung authority, yung mercy or yung habag at grasya niya sa pamamagitan ng mirakulo na ipapamalas niya yun sa atin. At hindi naman natin mapapasinungalingan o hindi natin maikakaila na nakikita natin yun at nararanasan natin yun sa araw-araw. Maaaring na bubulagan lang yung iba sa atin sapagkat dumaraan tayo sa mga mas matitinding mga pagsubok ngayon. Maaaring ganun ang nangyari kaya hindi natin masyadong makita kung talagang meron pa nga ba talagang mirakulo ang Diyos sa ating buhay. Pero ang sagot dyan, meron pa talaga. At kahit na yung mga kaaway ng Diyos, nakikita nila yan. At napansin nila yan. At nagdudulot pa nga yun ng takot sa kanila. Yung mirakulong ginagawa ng Panginoong Diyos. Especially nung tinulungan niya ang bansang Israel sa pinagdadaanan nito. At mga pagsakop na ginawa nila sa ibang bansa. Sa lupain ng Kanaan. So, sabi nga, babasahin ko lang dito yung sinabi ni Rahab sa English. Sabi niya dito, Rahab said, sa verse 9 ng chapter 2 ng Joshua, sabi niya, I know that the Lord has given this land to your people. You frightened us. Everyone living in this country is afraid of you. Imagine, ganun katindi, no? Yung si Joshua, siya na yung pumalit kay Moises. So, namatay na si Moises sa age na 120. Naiwan na siya doon sa isang bundok at doon na siya namatay. Sapagkat sinabi ng Panginoon, hindi mo na mapapasok yung lupang pangako. Hanggang dito ka na lang. Tanawin mo na lang. So, ipapasa mo na. Kailangan mo nang ipasa ang leadership sa isang disciple mo. At si Joshua ngayon. At si Joshua, binigyan ng lakas ng loob. No? Sabi, huwag kang matakot. Sapagkat ang Panginoon ay sumasa iyo. So, ganun ang nangyari. At dito sa kanyang pangunguna sa bansang Israel, bago nila sakupin ang Jericho, nag-send muna siya ng 2 spies para tiktikan
kung ano bang kalagayan, paano ba talaga i-strategize yung pagsakop sa Jericho. At yun nga ang nangyari, pumunta yung dalawang spies niya at napunta doon napasok nila yung city or yung syudad na sasakupin nila. At merong isang babae na hindi naman Hudyo, no? Na tumulong sa kanila. At yun nga ang sabi sa kanila, no? So, ang taas ng regard ng babae na to sa Panginoong Diyos na si Yahweh. Ang sabi niya, basahin ko na lang uli. Rahab said, I know that the Lord has given this land to your people. You frighten us. Diba? Natatakot kami sa inyo, tinakot nyo kami. Sabi niya ganun. So, everyone living in this country is afraid of you. Imagine, kahit yung mga hari dyan, takot eh. Yung mga mandirigma nila, takot kapag Israel ang binabanggit. Nanginginig sila. Kasi yung verses 10 hanggang 12, kung hindi ako nagkakamali, inisa-isa ni Rahab doon kung bakit sila natatakot. At lumalabas na nabalitaan pala nila yung ginawang mirakulo ni Yahweh doon sa pagtakas ng Israel sa Egypt. Tinuyo niya yung daanan. At isa pang quotation ni Rahab dito, pinabagsak nila Moises yung dalawang higanting hari, si Bashan, si Sihon at saka si Og. So malalaking tao, pinabagsak nila. So talagang nanginginig sila, gaano ba talaga kalakas tong Israel na to? At tinalo nila yung mga haring hindi matalo-talo. Diba? So, ganun katindi yung kanyang regard. So, nakita, nasubaybayan ng ibang bansa yung mga mirakulong ginawa ni Yahweh sa bansang Israel. So, tandaan natin to. Itong simpleng-simpleng mga katotohanan na nais kong ibahagi sa ating lahat. So, God is the only miracle doer. Tandaan natin yan. Ang Diyos lamang ang makagagawa at gumagawa talaga ng himala. Kasi maaaring nabubulagan tayo. Pwedeng isipin na, hindi naman Kahit naman yung mga Diyos-Diyosan nila noon, gumagawa rin ng himala. Yung mga propeta, nabulaang propeta, gumagawa rin ng himala. O, paano yun? Diba? Hindi lang Diyos. Pero kung babasahin natin ang buong Biblia at titingnan natin mabuti, sino ba ang lumikha ng langit at lupa? Diba? Wala ka pa dito, wala pa yung mga propeta na yan. Ang Diyos lang, sa pamamagitan ng kanyang makapangyarihang salita, lumalabas ang mga bagay-bagay. Nangyayari ang mga bagay-bagay. Siya lang nakakagawa nun. So therefore, lahat ng himala, sa kanya galing yun. Anong tawag natin doon sa ginagawa ng mga kaaway niya? O, diba? Magic. Diba? Parang illusion. Pinaniniwala nila ang kanilang sarili sa mga maling bagay. Lalong-lalo na dahil sila ay under sa control ni Satanas, na kahit papaano may konti rin siyang kakayanan upang manglinlang. Yun ang nangyayari. So magkaiba ang miracle sa panglilinlang ng kaaway. So God is the only miracle doer, tandaan natin. But more than that, tandaan natin, but higit pa doon ay yung kanyang is His righteousness. No? More than that is His righteousness. Mas higit pa doon sa mirakulong kaya niyang gawin at ginagawa niya ay yung kahalagahan ng kanyang katwiran, kabanalan. So napakahalagang makita natin yan sapagkat dito sa ating pag-aaralan, titingnan natin yung gaano ba kahalaga yung consecration sa kanilang mga buhay, di ba? So ang tanong natin ngayon, so tingnan natin mabuti, how do we consecrate ourselves to God? Parang kagaya nung story, no, si Joshua, sabi niya, consecrate nyo, no? Linisin ninyo ang inyong mga sarili. Sa English yun, basahin ko lang. Maganda Sa verse 5, sabi, Then Joshua told the people, make yourselves pure. Tomorrow the Lord will do amazing things among us. No, sa NASB, sabi naman dito sa NASB, verse 5, Then Joshua said to the people, consecrate yourselves, for tomorrow the Lord will do wonders among you. Diba? Consecrate yourselves. So, linisin ninyo ang inyong mga sarili or ihiwalay ninyo ang inyong mga sarili. So, ngayon, ang tanong dyan, how are we going to do that? How do we consecrate ourselves to God? Diba? Paano nga ba yun? Paano ba talaga linisin ang sarili? May dalawang bagay akong gustong i-share sa inyo
ngayong araw na to. At sana matandaan natin to at gawin natin, isapamuhay talaga natin tong mga sinasabi ng Biblia. Una, para ma-consecrate mo ang iyong sarili. Ito, practice to ng mga Hudyo noon. So, seremonya, kumbaga, ng mga Israelita sa kanilang bayan bilang pagsunod sa Panginoon. Una, take a bath. Simple lang unang-una tandaan natin, maligo ka. Paliguan mo, linisin mo, no, yung katawan mo. Okay? Nakukuha ba natin? So, unang point natin ay ang pagligo. The word consecrate here is translated in the original as Hit Kadesh. Yun yung pinakasalita ng consecration sa panahon nila at sa kanilang lengguwahe, Hit Kadesh. At ang ibig sabihin nun na una ay ang pagligo, taking a bath. Okay? Or bathing. So, ano ba ang kahulugan yan or kahalagahan yan? Sa panahon kasi nila, no, since yung sa ancient time, yung pagligo na gamit ang tubig ay isang luxury. Bakit? Dahil ang tubig sa panahon nila, hindi naman kadalasan ginagamit para linisan ng yung katawan. Mas ginagamit nila yon dahil mahirap nang kumuha ng mga tubig sa disyerto. Ginagamit yon pang inom para pagka naglalakbay ka, meron kang pang support sa yung sistema, mabubuhay ka. Pero pang ligo, hindi, luxury yan. Ibig sabihin sa mga mayayaman po pwede, pero sa mga manlalakbay hindi, pang inom yon. Okay? So sa madaling salita, yung sinasabi niya dito, maligo ka. Kung susunod ka sa akin, kung susunod ka kay Yahweh, kailangan malinis ang iyong katawan, ang iyong buong katawan. Hindi po pwedeng ulo lang, hindi po pwedeng kalahati lang ng katawan mo, pero dapat buong katawan, lilinisin mo. So sa madaling salita, mahalaga dito sa Panginoon ang kalinisan. Actually, ang mga Israelita sobrang sensitive yan. Masyado silang meticuloso pagdating sa hygiene. Malinis talaga sila. Meron silang, kung hindi ako nagkakamali, meron silang sistema ng pagligo na dapat talagang wash na wash ang buong katawan mo. Bakit? Kasi hindi naman sila araw-araw naliligo, especially sa panahon na to na naglalakbay sila. Hindi katulad ng mga Pilipino, araw-araw tayong naliligo. 'Di ba? So then bathing symbolized making a new beginning with the Lord. So yun yung parang pinapakita niya. Ang pagligo para sa mga Israelita noon ay isang konsekrasyon dahil ito ay pagpapakita ng muling pagtatalaga. Okay? Muling pagsisimula na kasama ang Panginoon. Muling pangako, 'di ba, ng pagsunod kay Yahweh. Yun yung ibig sabihin ng pagligo noon or pag sinabing consecrate yourselves, ibig sabihin gumawa ka ng panibago mong pagsunod sa Panginoon. Iwanan mo na yung mga dapat mong iwanan, alisin mo na yung mga dapat mong alisin sa iyong sarili na hindi naman makatutulong, especially yung dumi ng iyong katawan. Linisin mo yan. Okay? Dapat fresh ka, nahaharap sa Panginoon, susunod sa Kanya. So the picture here is that sin is defilement. Yun kasi yung pinapakita niyan Yung dumi kasi doon ay ipinapakitang kasalanan. Yun yung kasalanan na nagagawa mo. At bawat kasalanan ay defilement or paglapastangan sa Panginoon. So, every time na meron tayong nagagawang maliit or malaking kasalanan, paglapastangan yan kay Yahweh. Ayaw niya yan. Hindi niya tinatanggap yan. Yan ang nagiging dahilan kung bakit malayo tayo sa Diyos at hindi niya tayo dinirinig sa ating mga panalangin. Nakikita niyo bang mabuti sa panahon natin ngayon? Ano ba ang pinagkakaisahan nating ipanalangin o hinihiling sa Panginoon? Di ba ang mawala ang virus? Takot tayo dyan kasi takot tayong mamatay Takot tayong mawala sa mundong ito. Feeling natin kapag may virus ka, mamamatay ka na. At ayaw mong kapitan yan. Kaya kapag nalapitan ka ng isang may virus, nalaman mong positive siya, matatakot ka sa sarili mo kasi pwedeng isipin mo, uy, patay, baka mamaya mahawa ako. At kung mahawa ako, buong pamilya na yun mahahawa. Okay? So, lumalabas na talagang matindi yung epekto ng kasalanan. Diba? Para yung virus na nakakapaminsala, nakamamatay. At ayaw natin yan. So, kung mapapansin natin dito, isang paglapastangan pala sa Panginoon ang kasalanan, malaki man or maliit. Kaya sabi ni David doon sa kanyang sulat nung na-realize sa kanyang sarili, wow, ang tindi ng kasalanan nagawa ko. Humingi siya ng tawad sa chapter 51 ng awit. Sabi niya dito,
linisin, 51 verses 2 at saka 7. Sa 2, sabi niya, linisin mo sana ang aking karumhan at patawarin mo ang aking kasalanan. Diba? Sa verse 7, ako'y linisin, sala ako'y hugasan, at ako'y puputi ng lubos-lubusan. Yun yung, sa verse 7 naman yun. We have to cleanse or to be cleansed before we can truly follow the Lord. Alam kasi ni David yan na bago siya talaga magpatuloy sa kanyang pagsunod kay Yahweh, sa kanyang relasyon sa Panginoon, kailangan malinis siya. Bakit? Kasi yung Panginoon, yung Diyos na kanyang pinaglilingkuran, malinis. Nakakahiya na marumi ka. Especially yung katawan mo. Ano ba ang katangian ng isang maruming katawan? Diba? May amoy, mabaho, at saka madusing, pangit tingnan, hindi ka aya-aya. Tapos itatabi mo sa isang bagong ligo, bagong linis, namumuti yung katawan dahil sa sobrang linis. Diba? Parang, anong mangyayari doon? Diba? Lalayuan ka. Hindi ka aya-aya yun. At tandaan natin, we have to cleanse ourselves. Ganun lang kasimple yun. Upon cleansing themselves, or yung Israelites, the children of God, they were assured of God's promises. Kapag sila ay, kung pag alam nilang malinis ang kanilang katawan, ang kanilang sarili, assured sila, may kasiguraduhan sila na ang Diyos ay nasa panig nila. Yung mga promises ng Panginoon, mga pangako, ay matatanggap nila yon. Alam nila yon. At tayo rin naman, alam natin yun kapag may kasalanan ka, parang hiyang-hiya tayong humarap sa Panginoon, di ba? Hindi nga tayo makapagsimba kapag may nagawa kang kasalanan. Lagi natin sinasabi, lilinisin ko muna, pastor, o Father, lilinisin ko muna ang sarili ko, magkumpisal muna ako bago pumasok sa simbahan. Alam natin sa sarili natin yun. Dahil alam natin na ang Diyos ay banal at ayaw niya ng kasalanan. So the Lord promised that He would do amazing things among them. Diba? Yung sinabi dun sa Joshua chapter 3 verse 5. Alam nila yun na kapag malinis sila, masasaksihan talaga nila yung pangako ng Panginoon, yung mga mirakulo, yung mga amazing things na hindi pa nila nakikita, masasaksihan nila yun. Tayo rin. Ganun din, kung matututunan lang natin talagang maging malinis, ibig sabihin, i-search natin. Dito kasi ang ibig sabihin, consecrate. Ilayo mo yung dati mong buhay na ginagawa noon. Layuan mo na yon. Ibig sabihin, magsimula ka ng lumapit sa Panginoon ngayon. Ang didikitan mo na ngayon, ang magiging excitement ng buhay natin ngayon, ay ang relasyon natin sa Panginoon, yung pagsunod natin at paglilingkod sa Kanya. Hindi yung dating buhay, kasi kung papansin mo, nakakahiyang manalangin ngayon dahil ang panalangin natin, iiwas tayo sa sakit, iligtas tayo, ibalik na yung dating sistema ng buhay, yung normal na buhay noon. Normal ba talaga yung buhay natin noon? Diba? Silipin nga natin mabuti yun. Ang normal na buhay ay yung buhay na nasa Panginoon. Yun ang normal na buhay. Abnormal tayo dahil ang ginagawa natin, hindi tayo sumusunod sa Kanya. Diba? Paminsan-minsan nga lang tayo nagbabasa ng Bible Tapos normal na buhay, hindi tayo normal noon. Bago magpandemya, abnormal ang buhay natin. Wala tayong Diyos. Yan ang katotohanan yan. So, iilan lang yung mga taong talagang nagnanais na hanapin ang Panginoon. Yung sinasabing, seek ye first the kingdom of God, iilan lang yung tao na yun. At ngayon, binibigyan tayo ng pagkakataon ng Panginoon na hindi pa tayo inubos. Pwede naman maubos tayo sa virus na yan Pwede natin ikamatay lahat yan na sabay-sabay. Pero hindi di ba? Ang Panginoon mabuti pa rin binibigyan niya pa rin tayo ng pagkakataon na magsisi, bumalik sa Kanya, tanggapin siya bilang Panginoon at tagapagligtas. Dito, sa kwento natin na binasa, kapag binasa yung chapters 1, 2, 3, 4, 5, meron diyang pagkakasala kaya may namatay sa kanila. Ang pagsunod sa Panginoon, hindi pa pwedeng saluhan ng konting kasalanan. Magsisi ka kagad pag nagkasala ka, pag pinagpatuloy mo yan, ikakapahamak mo yan. At kasama na rin ang iyong mga kasamahan. Diba? So, si Achan namatay, pati yung angkan niya dahil nagnakaw sila. Kumuha sila ng pinagbabawal na samsam. Ganun din dito. So, pinapakita sa atin na maligo ka. Linisin mo. So, paano yun? Literal ba yun, pastor? Diba? Tanong ko rin yan literal ba yun? Pwede bang pag naligo ka ng 7 times at naghihilod ka, paglabas mo banal ka na? Hindi Sa tingin ko may mas malalim na kahulugan yan We need to ask the Lord for forgiveness. Yun ang katotohanan dyan. By
searching our hearts, 'di ba? At i-surrender natin. Lahat ng makikita nating karumihan sa ating buhay. Yung mga noon pa bago magpandemya, dapat hanapin natin yun. Kung naabuso natin ng sarili natin, sinira natin ang mga katawan natin sa mga pinagagawa natin, parang feeling natin yun ang normal na buhay. Sabi doon, pagsisihan nyo na yan, linisin nyo na yan, ipahugas nyo na yan. Dahil ang salita lamang ng Panginoon po pwedeng maghugas sa atin. 'Di ba? Linisin natin ang ating mga sarili sa harapan ng Panginoon. At saka ka ngayon lumapit sa Kanya. At saka tayo ngayon humiling na, Lord, tanggalin niyo po ang pandemyang to. Lord, matagpuan na po sana yung mga vaccines at gamot dito. Lord, wag na po sanang tumagal at dumami pa ang mahawa at marami pang magbuwis ng buhay, pati mga nurses at saka mga doktor. Mga frontliners nagkakamatayan na dahil dito sa pandemya na to. Pero ang point, nakabalik man lang ba tayo sa piling ng Panginoon? Na-realize ba natin ang kailangan talaga natin hindi yung gamot, at ang kailangan talaga natin ay ang Panginoon? Hindi natin minsan naiisip yan. Pero ngayon, ipinapaisip sa atin yan, pinaparealize sa atin sa pamamagitan ng salita niya. Diba? Mariing sinasabi dito ni Josue, linisin ninyo ang inyong mga sarili. Diba? Yung seremonya ng pagligo sa kanila, katapat ng seremonya sa atin ng paghingi ng tawad, pagtalikod sa kasalanan, at pagbago ng isipan. Diba? Kung talagang gusto nating maging malinis, talagang baguhin natin ang isipan natin. Ituon natin ang ating paningin sa Panginoong Hesukristo at sumunod sa Kanyang kagustuhan. Hindi yung kagustuhan natin, kasi tayo nabuhay sa kagustuhan lang natin. Kung saan ka masaya, yun ang gagawin. Diba? So, sabi doon, mag-sorry tayo sa Panginoon. I-surrender natin ang lahat sa Kanya. Pangalawa, paano ba talaga natin i-consecrate ang ating mga sarili sa Panginoon? Ito, wash your clothes. Ano ibig sabihin? Maglaba ka ng damit mo. Labahan mo ang damit mo. Or, doon sa original kasi, yung other meaning of Hit Kadesh is washing your clothes. Diba? Yung paglalaba ng yung damit. So, ibig sabihin, kung hindi mo man nabalaban yan, at least magbihis ka ng bago. Diba? Magbihis kayo ng malinis na kasuotan. So, yun yung sinasabi niya. Awkward naman kasi, diba? Imagine niyo, naligo ka ng mabuti, no? Naghilod ka, nagsabon ka, mabang-babong ka, malinis ka na. Pero ang isusuot mo, yung dati mo pa rin kasuotan na sinuot mo nung nakaraang 2 linggo. Diba? Awkward yun. Absurd, malabo. Bakit yun ang susuotin mo? Madumi na nga yun. At naglinis ka na. Diba? Ang proper way ay maligo ka ng maayos at magsuot ka ng bagong damit. Yun. Yun ang sinasabing consecration. Ibig sabihin, hinihiwalay mo na yung sarili mo doon sa maduduming bagay. Or yung kalapastanganan ng mundong ito, inilalayo mo na yung sarili mo doon. Diba? By washing your body and by washing your clothes. Seremonya yun doon sa Israel. So, bago sila tumawid ng Jordan River, kasi yun yung kwento dyan eto na, ready na sila para tumawid sa Jordan River at i-occupy yung Jericho. Kaya nagpadala ng espiya doon. Pero bago nila gawin yun, malinaw kay Joshua na dapat malinis tayo pare-pareho. Dahil kung hindi, sigurado mapapahamak tayo pagtawid natin doon. Imagine yung tatawirin nila ay nasa 100 feet wide na ilog at 10 feet deep, ganun kalalim. So, pero sabi ng Panginoon, ako bahala dyan, huwag kayong mag-alala. So, ako magtatawid sa inyo. Patutuyuin ko yan. So, kaya sabi niya, bukas na bukas din, after nyo maglinis ngayon, masasaksihan ninyo ang mga kagilagilalas na bagay, ang mirakulo. Maraming mirakulo kinabukasan. Basta maglinis muna kayo in preparation sa ating pag-occupy ng Jericho. So, marami pang mga kwento sa mga next na mga verses na binasa natin. Pero sa ngayon, ang proper way talaga ay maligo at magpalit ng bagong damit. So, meron nga akong naaalala, may mga tao kasi na talagang hindi aware sa sarili nilang hygiene. Ang alam nila, kahit 2 weeks na sila hindi naliligo, malinis pa rin sila at maayos pa rin. Pero ang katotohanan niyan, dapat at least araw-araw, naglilinis tayo ng katawan. Bago tayo pumasok sa trabaho at pagbalik natin, ligo rin tayo. Para at least, yung tao sa labas, hindi sila
madidistract pa kasi yung amoy at saka yung mabahong amoy at saka yung maduming itsura, nakaka-distract talaga sa tao yun. 'Di ba? Ang nangyayari, lumalayo yung tao sa mga madudumi na kapwa. At sa halip na maganda ang mangyari, wala nang mangyayari. Lalayo na sa iyo eh. Nakaka-distract ka kasi sa amoy pa lang eh. Sa itsura pa, sa dosing pa, 'di ba? So, pero mamaya maganda rin ang ginawa ng Panginoon diyan. Kasi mismong ang Diyos na nandidiri sa karumihan nagpadala ng kanyang anak para hanguin tayo at linisin tayo doon sa karumihan na yon. So, ang Diyos din, no, kung tayo mismo mga tao, nandidiri tayo sa maduduming mga kapwa or mababaho, ang Diyos din, hindi po pwede sa kanya na madumi ka tapos magsasama kayo. Hindi po pwedeng ganun. Banal siya tapos ikaw makasalanan. Hindi po pwede yun. Kailangan mo munang maging banal din para makapagsama kayong dalawa. So, kung nais talaga nating maging malinis, dapat seryoso tayo sa ating pagsisisi. 'Di ba? Kung magsisisi ka, parang sinasabi lang dito, kung pinagsisihan mo ng isang bagay, yung mga dati mong ginawa, 'di ba? Huwag mo nang gawin pa uli 'yun. Kumbaga parang naligo ka na, huwag mo na isuot yung madumi. 'Di ba? Ang gawin mo na ay yung kalinisan, yung mabubuting bagay na nakakapagdulot ng mabuti sa iyong kapwa at sa iyong sarili. Sapagkat alam naman natin ang kagustuhan ng Panginoong Diyos. Alam natin yun kung alin yung tama at mali. Ang nais ng Panginoon, gawin mo yung tama at iwasan natin yung mali. Dahil kung hindi, magagalit lang siya. Sa kabilang banda, wala tayong guilt. Diba? Kung alam mong malinis ka, loob at labas ng iyong buhay, diba? Hindi ka guilty. Walang masasabi sa'yo or maipaparatang sa'yo yung ibang tao. So, hindi ka madidelay sa mga ginagawa mo. Dahil alam mong wala ka namang mali Wala ka namang kasalanan. Ihiningi mo na yung kasalanan mo. At nagpalinis ka na sa Panginoon. So, ano pang mababato sa'yo ng kaaway? Wala na. So, makakapagpatuloy ka na ngayon sa pagsunod sa Panginoon. Kung ano yung pinapagawa niya, magagawa mo na. Dahil wala silang mako-question sa'yo. At yun ang nais ng Panginoon. Sa pagsunod nyo sa akin, siguraduhin yung malinis ang bawat isa sa inyo. Sa inyong paglapit sa akin, sa paghiling ninyo ng himala na mawala yung COVID na yan, siguraduhin ninyo ang inyong motibo ay mabuti. Siguraduhin ninyo na ang inyong motibo ay para sa kalwalhatian ko at hindi para sa inyong kagustuhan lamang na makabalik sa inyong inuman, na makabalik sa inyong mga bisyo, sa inyong mga kasiyahan. Hindi yun. Sorry kasi kasama rin ako dun Diba? Kasama rin ako na gusto kong maging normalize na yung sitwasyon para at least makapag-mall na, makapamili ka na, maipasyal mo na yung anak mo. Diba? So, gastusin mo na yung pera mo para i-business na natin yan at lumaki uli yung income natin. Diba? Lahat tayo ganun ang naiisip. Pero ang naiisip ng Panginoon, di, turuan ko muna kayo. Diba? Dapat nyo matutunan na ang buhay nyo nakasalalay sa akin. At kung hindi ko nagugustuhin tanggalin yung virus na yan, wala kayong magagawa kung hindi kayo marunong bumalik sa akin. Pero alam niyo ba, mabuti pa rin ang Panginoon Kasi ang Panginoon, pag nangako siya, gagawin niya. So sabi niya doon, linisin ninyo at kinabukasan, makikita ninyo ang resulta niyan. Makikita ninyo ang mga himalang gagawin ni Yahweh sa inyong mga mata. Ganon din sa atin. Kung nangyari yan sa buhay nila Josue, diba? Mangyayari rin yan, hindi malayong mangyari. Totoong-totoo, mangyayari yan sa panahon natin. Na mawawala ang virus, matutuklasan ng gamot at mailalapat sa atin at makakapamuhay tayo. Sabi ni Presidente Duterte, sabi niya, by December, hindi lilipas ang taon na to, makakapag-celebrate tayo ng Christmas na po pwede natin yakapin, kamayan, halikan ng ating mga mahal sa buhay na parang normal lang. Diba? Ang sarap isipin nun na yung presidente natin buong buo sa isipan niya, by God's will, mangyayari yung hinahantay natin kasi ayaw na natin madagdagan ang mga napapahamak. Pero anong kailangan? Consecrate mo. Magbago ka ng buhay. Diba? Madali bang gawin yon? Sa tingin ko, medyo mahirap yan kasi hindi tayo sanay. Pero kung gagawin natin, pwede natin gawin yan. May Biblia naman tayo sa mga bahay natin. Kung wala, sabihin nyo para dalhan namin kayo. At pag-aralan ninyo, basahin ninyo sa araw-araw yan. Diba? Baguhin ang sistema ng buhay. Ang pagsunod sa Panginoon ay pagsunod ng may katwiran sa ating buhay. Ibig sabihin, matuwid
na pamumuhay ang dapat nating taglayin para makasunod tayo ng totoo sa ating Panginoon. So, wag na po tayo yung gumawa ng kamaliang iyon na ginawa dati ng Israel. No, actually, natalo ang Israel sa isang mahinang bansa. Alam niyo kung bakit? Kasi merong nagnakaw eh. Merong gumawa ng mali eh. Nagtago. Tinago niya yung ninakaw niya. So, nung sumugod, may namatay. 36 yata yun. Mga kasamahan ng Israel. Nagtaka sila, iyakan sila, no? Si Hospe, nagpunit ng kanyang damit. Nagbuhos ng abo sa ulo. Dahil anong nangyari? Paano nangyaring natalo tayo? Yung pala, may gumawa ng mali. So, wag na nating gayahin pa yan or wag na nating ulitin pa yung ganung klase ng pagkakamali. Kasi hindi naman no? Hindi naman lingid sa kaalaman ng Panginoon at paningin ng Panginoon lahat ng nangyayari sa ating kapaligiran. Lahat tayo kita ng Panginoon. Mabuti o masama ang ginagawa mo, nakikita niya yun. So, mas mabuting magpakatotoo na lang tayo. Sumunod na lang tayo sa Kanya. 'Di ba? Upang sa ganoon, sa pamamagitan ng ating katwiran at kalinisan, kabanalan, makita natin, masaksihan talaga natin yung mga mirakulong binabanggit niya dito. At tayong lahat ay nagnanais na talagang makita, no, masaksihan ang mirakulo na gagawin ng ating Diyos. At kung mapapansin natin, ang Diyos naman kasi, hindi naman niya ninanais na tayo ay mapahamak. Walang ganung kaisipan ng Panginoon na ipapahamak niya tayo ng sadyaan. Hindi ganun ng Diyos. Ang Diyos ay tapat. Ang Diyos ay mapagmahal. Sabi ko nga kanina, pinapakita niya ang kanyang pagmamahal sa atin, sa pamamagitan ng paggawa ng mirakulo sa araw-araw. So, may mirakulo ang Diyos sa araw-araw sa atin. So, bilang pagwawakas, tandaan natin to. God perfectly showed His love, power, authority, mercy, and grace through Christ Jesus, His begotten Son. Tandaan natin yon. Dito sa kwento na to, kasi shadow lang naman talaga yan eh. Anino lang yung stories doon sa Old Testament para itulak tayo at makita natin na si Jesucristo ang gagawa talaga ng perfect na presentation ng kung papaano maging matuwid, di ba? Siya ang magpapakita ng lahat ng katuparan. Lalo't higit, binanggit dito yung pagmamahal, di ba, ng Diyos. Si Jesucristo, doon mo makikita ang tunay na klase ng pagmamahal, unconditional love yung kanyang ipinakita sa atin. Nung ibuwis niya ang kanyang buhay. O yung authority, yung power niya, ipinakita niya, sabi niya, wala akong magagawa sa pamamagitan ko lamang, malibang ang Ama ay sumasa akin. Yung kapangyarihan ipinakita niya, yung kapangyarihan ng Ama ipinakita niya sa pamamagitan ng kanyang pagsunod. 'Di ba? So hindi mangyayari yun kung suwail siya, 'di ba? Kung makasalanan siya, hindi niya magagawa 'yun. So perfectly sumunod ang Panginoong Jesucristo para ipakita sa atin na 'yun yung tamang klase ng pagsunod. No? Habang sumusunod ka, dapat malinis ka. Yung authority pinakita rin ng Panginoon sa atin. No? Bago siya umakyat, sabi niya, lahat ng otoridad sa langit at sa lupa nasa akin na. So, go therefore and make disciples of all nations. Diba? So, may karapatan ako mag-utos sa inyo. At gawin niyo yan kasi ako na yung nasa akin ng lahat ng kapamahalaan, no? Sa langit at sa lupa. Maniwala tayo. Yung mercy, yung habag, sabi ko nga kanina po, pwedeng mamatay na lahat ng Israelita noon eh. Pero yung awa, yung habag ng Panginoon, nasa kanila pa rin, pinapakita pa rin. Pero, siyempre, sumunod kayo sa akin at magsisi kayo sa inyong kasalanan. Dahil kung hindi, patay kayo. Diba? Pero ayaw naman ng Panginoon na mamatay tayo. At ang gusto niya, magsisi tayo at manumbalik tayo sa Kanya. Yun ang nais ng Panginoon na mangyari sa atin at sa ating mga pamilya. At ganun din yung Kanyang yung grasya. Araw-araw, ipinapakita ng Panginoong Jesucristo yung grasya niya. Yung grasya ng pagliligtas sa ating kaluluwa. Dahil yung kaluluwa, critical yan. Yan yung panghabang buhay na mapaparusahan sa impyerno. O, diba? Sa kanila, impyerno na makita nila, mga higante yung kaharap nila, no? Impyerno na paano tayo tatawid dito sa sa Jordan River na to, ang lalim-lalim yan. Saan tayo dadaan? Paano natin makaka-conquer yung Kanaan? Paano natin sasakupin yan? Hindi, dito pa nga lang, wala na. Diba? Pero, pinakita niya, God is gracious. Diba? Binuka yung ilog, tuyo, nilakaran nila. Walang kahirap-hirap.
Si Jesus Christ ganun din. Hindi natin kayang solusyonan ng ating kasalanan. Siya ang nagbayad, naglinis sa atin. Pero hindi nagtatapos doon sa pagbabayad at paglilinis ng Panginoon sa ating mga kasalanan. Hindi yun ang katapusan doon eh. Kaya niya inialay ang kanyang buhay, kaya siya namatay, nagbuwis ng kanyang buhay para makapamuhay siya ng maayos, diba? Sa harapan natin. Para maipakita niya yung klase ng pamumuhay, ganito kayo dapat lumakad, diba? Hindi natatapos sa kaligtasan natin, diba? Magpapatuloy yan sa ating araw-araw na pagsunod. At paano natin gagawin yon? Gagayahin natin kung ano yung ginawa ng Panginoong Jesucristong pagsunod sa kanyang Ama. Ganun din tayo dapat sumunod kay Kristo. So, siguro bilang pagwawakas, ang assurance lang talaga natin dito, simpleng-simple lang. Sabi niya dyan, masasaksihan nyo bukas. Kung meron kang gusto masaksihan ngayon, gusto mong masaksihan kinabukasan, sabi dito, linisin nyo ang inyong mga sarili. Dahil bukas, masasaksihan ninyo ang mga himalang gagawin ni Yahweh. Hindi ikaw ang gagawa. Tandaan natin yan ha. Si Yahweh ang gagawa ng mga himala. At ikaw lang ang makakasaksi. Para kang nanunood sa sinihan na, wow, ito yung finished work ng mga direktor. Ang Panginoon sinasabi niya, tapos ko na yan eh. Panoorin mo na lang kung paano mangyayari. Pero bago ka makapasok dito sa sinihan na to, maglinis ka muna, maligo ka muna, magpalit ka muna ng damit mo para papasukin ka. Dahil kung hindi, hindi mo papapanood dyan. Wala kang karapatang pumasok dyan kasi madumi ka. Okay? So, doon tayo magwawakas. At sana meron tayong napulot sa simpleng-simpleng kahulugan ng Hit Kadesh. Na ang ibig sabihin, ceremonially, maligo ka sa iyong katawan at maglaba ka or magpalit ka ng iyong damit. Dapat malinis na damit ang iyong isuot. So, simpleng-simple, sana makuha natin ang pinakamensahe ng Panginoon sa araw na to at ating ipamuhay yan. Huwag lang tayong basta mag-prayer request na matapos na ang COVID. Dapat, hilingin natin sa Panginoon, Lord, ilapit mo po ako sa iyong paanan, turuan mo po ako na sumunod sa iyong kalooban. At yun ang dapat natin gawin. Samahan niyo ako sa panalangin. Minsan pa, Panginoon, salamat sa inyong kabutihan sa amin. Salamat dahil hindi niyo pa kami nililipol at hindi niyo nais lipulin ang sino man sa amin. Panginoon, hinihiling ko po na kayo po ang mangusap sa puso ng bawat isa sa amin. Kayo po, Panginoon, ang mangusap sa bawat puso ng mga kabayani dito sa Cavite at maging sa Laguna at sa lahat ng parte ng Pilipinas. Panginoon, maraming salamat sapagkat kayo ang magbibigay sa amin ng katuparan. Kayo ang magpapakasakdal o magpapasakdal sa bawat isa sa amin sa pamamagitan ng inyong kamatayan sa cross. Naging karapat-dapat kami, nabihisan kami ng kabanalan. At ngayon, kami ay nakikita ng Panginoon ng Diyos na malinis dahil kay Kristo na siyang nagbihis sa amin ng kalinisan. Pinupuri ka namin, Panginoon, at patawarin niyo po kami kung sakaling makasarili kami sa aming mga prayer requests. Kung sakaling pangsarili lang namin ang nais naming mapabuti. Pero handa naman kaming iwanan ka pa rin pag bumalik na ang sinasabi naming normal na buhay. Patawad po. Ang nais po namin ngayon ay hilingin na matutunan talaga namin na magmahal sa inyo at umatin talaga kami ng mga gawain ninyo. Dahil sa pamamagitan yan, doon kami matututo. Hindi kami matututo sa pamamagitan ng paglayo sa inyong salita. Matututo kami kung taimtim kaming nag-aaral ng inyong salita. Maraming salamat. Ingatan niyo po ang bawat isa. Lalo tigit ang bawat pamilya sa sakit na lumalaganap ngayon. Salamat din sa kagalingan na inyong ipinapataw sa aming mga katawan. Dahil kayo ang dakilang manggagamot ng bawat isa. Walang dapat ikatakot ang sino man sa amin. Malapitan man kami ng may virus. Dahil kayo naman ang may akda ng buhay. Kayo ang nagdidikta. Kayo ang nagbibigay sa amin ng lakas ng loob at saka assurance sa araw-araw. Pinupuri ka namin sa pangalan ni Jesus, naming tagapagligtas. Amen. Muli, magandang hapon po sa ating lahat at pagpalain po tayo ng Panginoon.